Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, Dr. Ed. Thank you for the privilege now to be in this great church, exciting church. At sana po yung excitement natin, hindi lang dito. Kahit saan tayo, we have to be excited because we are saved. Amen? We are heaven-bound. Kasi marami ngayong mga Kristiyano, matamlay, maligaya lang kung may pira. Oh. So, salamat kanina. Ako po ay natutuwa at saka pinag-usapan namin ni Brother Remark na tingnan mo yung gawain dito. Every time you look at it, milagro ito. Lalo pa yung nakita natin yung bakho. Milagro pa rin yun. Pinapalaki dito eh. Oh, yung church dito, there is no reason for you to backslide. Pag nag-backslide ka, siguro sira ulo mo. Oh. You cannot find a church. You cannot find a church like this. Wala makikita, maraming simbahan. Para yung mula nag-umpisa, maraming mga simbahan kasi, lalo na doon sa may Oriental side, kasi sa Occidental kami. It's divided into two, no? Oriental at saka Occidental. Yung sa Oriental, ilang taon na marami na 20 years, 20 ring attendance. Walang lupa, walang building. Hindi naman kasalanan ng Panginoon yun. Kasalanan ng pastor at saka yung mga membro na hindi natuturuan o kung natuturuan man, hindi sumunod. Amen? Kaya nakakalungkot kasi yung mga kulto, anywhere you go, makikita mo yung mga building ng mga iglesia na walang Kristo. Maganda. Kaya kung minsan na tayo eh. Parang ano ba yung writer no? Parang na-intimidate tayo. Sinabi natin, yung Diyos natin buhay. Pero yung paglilingkod natin, patay. Amen? Yeah. Pasalamat din kami kanina. Doon sa Sagay, we had 75 first-time visitors. At magagalit ako niyan kasi hindi na-reach ang goal. Ang goal namin, 100 mo. 100 every Sunday. Okay? So, mayroong 65 professions of faith and 19 people follow the Lord. Praise the Lord. Amen? Alright, tayo po'y tumayo. Ngayong gabi medyo masakit ang mensahe natin. Okay, so habang nakaupo ako dyan, I've been struggling kung ano ipipreach ko. 3 eh. Oh, sabi ko, Lord, ano ba talagang gusto mo? Sabi ng Diablo, huwag yan. Sabi naman ng Panginoon, yun, O kaya ito na. Why God hates greediness. Okay. Uulitin ko, title pa lang yun, Why God hates greediness. Ano bang greedy sa Tagalog? Maramot, di ba? Maramot ba yun? Mr. Miljon? Okay. Sino maramot dito? Raise your hand. O ayaw nyo maaminin, pero maramot kayo eh. Di ba? O kaninang umaga, wala kayong offering. Hanggang ngayon. Biro mo nagsimba ka ng buong linggo, wala kang offering. Araw-araw may gastos. Bible school, yung mga staff dito, pinakain yan. Yung mga jeepneys nyo tumatakbo. Amen? At hindi ka nagbibigay. O anong tawag sa'yo? O Luke chapter 12. Luke chapter 12. Amen? So dito tayo sa isang magandang parable. A parable is an earthly story. Okay? With a heavenly meaning. Di ba? Pero mong Panginoon, gumagamit siya ng parable para maintindihan natin. Ginawa niyang simple para makaintindi tayo. Bakit? Kasi hindi natin inintindi.
Oh. Anong preaching ni pastor? Last Sunday. O biro nyo, bubo nyo, ha? Di nyo na agad alam, nalilimutan nyo na eh. Kayo mga taga Las Piñas, anong preaching ni Pastor Meljon kanina umaga? O, nagtitinginan kayo. Pag sinabi ko anong nanalo sa Timberwolves at saka Thunder, sabi mo, nakita mo, alam nyo. Pero pag salita ng Diyos, nakakalimutan natin. Ha? Alright. Luke chapter 12. Kanina, 45 minutes. Ilang oras ba ako dito? Saan si Dr. Ed, ha? So, kasi sa amin kasi, ang mga membro, pag hapon, nagbabaon yun. Kasi malayo ang lugar nila, kahit malapit. I try to encourage our people to bring lunch so that they can build a relationship. Alam nyo ba, maraming Kristiyano, hindi kayo nakabuild ng relationship sa pastor nyo. Pagkatapos niya mag-preach, hindi nyo kinamayan, uwi lang kayo. Nagbabadali kayo. Totoo hindi? Oh. You need to build a relationship with your pastor, with his family, with the workers and the leaders. Diba? Tahimik kayo. Kanina pumalak pa kayo, ha? Alright. Ilang oras ba ito, Pastor? Dito, kanina 45 minutes, ngayon siguro 40 na lang, ano? Preach kayo, basta kami umuwi ng 7. Sige. Gawin na natin ng 30 minutes ito, ha? Okay. Luke chapter 12, ha? Okay. Okay, alam ko traffic naman, magkatrabaho ba kayo bukas, eh? Yung iba manunood pa ng TV, ha? O sige, Luke chapter 12. Alright, verse number 15 down to verse number 21. Alright. And he said unto them, take heed and beware of covetousness. For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no rooms where to bestow my fruits. Siya nagplano, siya inausap niya sarili niya. Parang kayo, ha? Di ba? And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater. And there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Ganyan ang gusto ng taong buhay niya. Walang responsibilidad, pang sarili lang. Amen? But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Let's pray. Our Heavenly Father, in the name of your Son again, we come to you tonight with a grateful heart, with a humble heart, knowing that without you, God, we cannot do anything. We thank you, Lord, for all the blessings that we had seen tonight, even this morning. We thank you for the souls that have been saved, baptized. We thank you, God, for your word, because this is what we need. Tonight, Lord, I would like to ask again for your help. Put your words in my mouth. Help me to be clear as I preach. I acknowledge that it is only by your grace that we can accomplish something. Help me. Anoint me with your spirit, with your power. I pray that you're going to speak to every heart tonight, and we promise that we will give you all the praise, the glory, for we ask all these things in Jesus' name. Amen. All right. Please be seated. Oh, I hope may Bible kayo, ha? May notebook at saka
Ballpen, alam nyo ba paano kayo mag-enjoy sa simba? Every time you come to the house of God, paano ka mag-enjoy? Kasi dalawa lang eh. May mga pumunta sa bahay ng Panginoon na nag-i-enjoy, mayroon naman nag-i-endure. Ha? O, yung iba gusto nang umuwi, kaya nakaupo sa likod. Ha? O. Ayaw umupo sa harapan dahil gusto matutulog. Sana hindi matutulog yung sa likod, lalo na doon. Ha? O, ang Diyos na nakikita sa inyo. Now, ngayong gabi, ang pag-aralan natin ay simple lang. Why God hates greediness. Bakit ang Diyos po ay galit at hindi siya natutuwa sa mga Kristiyano na maramot? Sometimes I cannot understand for Christians na pag may birthday, all out sa gasto. Mag-imin kayo, totoo naman yun eh. Kahit walang pira, nangungutang pa. Pinakain yung mga unbeliever. Yung mga kaibigan, hindi naman inimbita ang pastor. Bago niya malaala ang pastor, uy, si pastor pala, wala na natitira. Totoo naman yan. Kasi maraming mga Kristiyano ang hindi nila naintindihan na ang pastor po ay blessing ng buhay nyo. Hindi kayo magkaganito kung hindi dahil sa pastor. I have only one pastor. Isa lang yung pastor ko. Nasa langit na. He died maybe probably 79 years old. 79. Yung kanyang asawa, namatay 81. 81 years old. Isa lang yung pastor ko. I started serving God as a song leader. Dati ako, teacher ako. I've been a teacher for 13 years in a technical college. Yun ang training ko. Ha? But I see to it na lahat ng mga kasama kong guro, maakay ko sa Panginoon. Yung mga estudyante ko, bago ako nagtuturo, nag-Bible study muna ako. 5 minutes. Kung minsan nakarinig yung in charge yung nag-check ng attendance, sabi, bakit yung klase ni Sir Ruiz, yun? Impierno yun. Hindi ba subject yung impierno eh? Ha? Oo. Hindi naman subject yung impierno. Biro mo magtuturo ka, impierno yung ituturo mo. Ha? So, kinausap yung mga hari. Meron ding mga marites eh. So, sinabi niya, tinawag ako. Sabi niya, Joe, kumusta ang klase? Sabi ko, ayos naman, sir. Ang ganda eh. Sabi niya, impierno na yung tinuturo mo eh. Ayun ba? 5 minutes lang yun. Kasi sir, alam mo, hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito. May panahon na alisin ako ng Panginoon dito sa school. And it is my responsibility to tell my students about their eternity. Na kailangan silang maligtas because I have an accountability. So sabi ko, ikaw sir, alam mo na ba yung may-ari? Alam mo na ba sir, pag namatay ka, langit yung patutunguhan mo, Joe, ituloy mo lang yun. Ha? You see? Ituloy mo lang. So, I started serving God as a song leader. Hindi ko alam mag-song leader eh. Sabi ni Pastor Cancino, sa linggo ikaw mag-song leader. Sabi ko, hindi ko alam eh. Sabi niya, alam mo ba magbiyak ng kahoy? Ha? Sabi ko alam. Sabi niya, yun lang. So I started serving God as a song leader, magbiyak ng kahoy. Would you be free from the burden? Ganun lang yun eh. There is no excuse of that serving God. 2 weeks after, hindi na ganun. May ganun na. Ha? May ganun pa. Ha? After 1 month, sabi niya,
ikaw magturo sa Sunday school. Naku, wala akong magawa eh. Pag ano sinabi ng pastor, siyang may alam, sunod lang ako. So, I started teaching Sunday school sa mga adults. You see, if you are not going to serve God, your heart will never be changed. Di magbago yan. So I started teaching Sunday school. So you have to study. Magbasa ka. Manalangin ka. Matuto ka eh. Alam nyo ba na hindi kayo nanalangin? At hindi kayo nagbabasa ng Biblia? Wala kayong responsibility. Yung trabaho nyo, maupo lang dyan, at hindi naman nakikinig, at pag-uwi, yung natandaan, yung joke. Anong preaching? Yung joke niya, no, ganito eh, ha? Tama, hindi? Oh, hindi ka nagbabago. Yung ugali mo, ganun pa rin. Yung pagsisimba mo, late pa rin. Yung pagbibigay, zero pa rin. So isa, tinawagan ako yung pastor ko. Sabi niya, pupunta ako, may pupuntahan ako. Tatawag yun sa telepono. Sabi niya, pwede ka muna mag-Bible study sa area ko. Sabi ko, pastor, saan yun? Sa Rizal Opisina. Anong oras? Sabi niya, mga 3:00. O sige. So kung sabi yung mga estudyante sa laboratory, yung bigyan ko ng responsibility, yung bubo, at saka yung ritubado. Ha? Siya yung in charge. Sabi ko, alis muna ako, ha? Oh, kailangan pagdating ko, ganito pa rin ang ayos, ha? I-check mo. Pagdating ko na wala ka, tapos ka, ha? So, doon ako, nag-Bible study ako. Tapos pag-uwi ko, tinitingnan, binubuksan ko yung pintuan sa classroom, nakikita ko yung mga estudyante. Silent pa rin, nagtatrabaho sila. That is how I started serving God until the Lord called me. When God called me in the ministry, we have 5 children. Maliliit. Jennifer was in her 3rd grade. The twins, grade 1. Rebecca, kinder. Jemima, 8 months old. Puro babae, out of stock ang lalaki. Ha? 5 girls. I started serving God. Sabi ko kay Mrs. Ma, patulugin mo yung mga anak dahil may pag-usapan tayo, ang ganda, blessing. Ha? Sabi niya, blessing ba yun? Patulugin mo. Pagkatapos nag-uusap kami, sabi ko, Ma, mag-resign ako sa trabaho ko. Bakit? Mano ka? I cannot resist the call of God. I've been struggling with this. So I have to answer the call of God. 5 children to feed. So I resign. Sabi ni Mrs., na kinausap niya, sabi niya, matulog na tayo. Hindi natapos. Nag-uusap kami ulit. Pag kinaumagahan, sabi nakinig ako, sabi niya sa mga bata, oh, upo na kayo. Kain kayo ng kaunti. Dahil si Papa niyo magpastor na. Ha? Biro mo. Kakain na lang ng kaunti. Ha? Sabi ko, ano ba yan, Ma? Ha? Provide ng Panginoon. My wife never works when I started the ministry. 2 kurso niya. Pwede mag-teach. Nag-opisina yon, resign. Take care of the kids. Amen?
Kaya hindi ko maintindihan ngayong mayroong mga missionary, single, hindi my support was 800 pesos. 500 ang rental. Paano mo papakain yung mga anak mo? Kahit sinong accountant, hindi ba sitol yan? But there is a God in heaven who knows our need. Sundin mo lang kalooban ng Panginoon. Galing ako ng visitation na mo eh. Tapos umiyak si Mrs. Oh, bakit umiyak ka? Alam ko na. Binisita ka ng mga jablo na pinsan mo. Alam ko na yon. Tapos sabi niya, umiyak siya. Paano yung mga anak natin mag-aaral kung mag-college? College! Grade 3 pa si Jennifer! Grade 3 pa lang college na agad? Kuminsan gayon tayo eh. Nag-uuri tayo sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Amen? Kaya pag Kristiyano ka, ito yung natutunan ko. God has given us the Bible and His principles. How we can survive. Financially, yung mga needs natin, sa gawain ng Panginoon, we experience pag siguro, i-rewind lang, parang hindi ka na yata magpastor eh. Ang hirap talaga. Pero alam nyo, ang bait ng Panginoon. Now, this is 37 years. 37 years. God has been good. Amen? Nakatapos lahat ang mga anak sa biyaya ng Panginoon. Miracles after miracles. Nakabili kami ng lupa. Yung unang property na bili namin, 636 square meters. Yung building noon, wall to wall. Now we are selling it for 7 million. Mayroon naman kaming lupa na nabili. Installment, maraming nagbabackslide. Yung mga nagbabackslide, ngayon tumutulo ng laway. Dahil sa nakikita nila kung ano ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi tumigil sa paggawa. At ang mga membro ay natuturuan. Kaya galit ang Panginoon sa mga membro na mga maramot. Dito yung binasa natin. Ang tao dito, ang plano niya, sa kanyang sarili lang. O ikaw, kumusta yung plano mo? Kasama bang Panginoon? Last Sunday, I've been telling the members, I said, kayong mga maramot, kayong mga hindi faithful, what if you are going to die today? As parents, and you have 3 children, where your in-laws are unsaved. Saan mo ilagay yung anak mo? Mag-church pa ba yun? There is a reason for parents to be faithful. Dahil sa mga anak natin. For the next generation to come. Tingnan mo sarili mo, hindi ka faithful. Pag namatay ka, kayong mag-asawa, naiwan yung mga anak nyo, halimbawa 5. Yung mga biyinan mo, mga unbeliever yun, mga lasinggiro, sugarol pa, doon may iwan ang anak mo. Kaya minsan nangangaral ng salita ng Diyos ang pastor dito, hindi mo talaga matanggap, hindi mo talaga nakikita ang kaimportante sa mga sinasabi sa pulpitong ito. Nagagalit yan dahil He cares for you. Dahil sa mga anak nyo. Kaya kayo magsimba, hindi lang kayo Sunday morning. Meron ba nagatinda siya ng sobrang 1,000
sa Sunday morning, bumaba ng Sunday afternoon o Sunday evening, pagka Wednesday, lalo na. Dahil ka committed eh. Maramot ka, hindi lang sa pira, kahit sa oras mo. Kaya tinatawag ng Panginoon tong tao ito, hey, si Raulo, buwang-buwang. The fool. The fool. Your concern, dito lang. You are going to die one day. Whether you like it or not, one day you are going to die. And you are going to leave everything behind. Kumusta ang giving mo? Last Wednesday, we had a member. Last Sunday, may membro kami. Kasi yung offering namin, box yun eh. Box. Malaki na yung ano noon. Pag nag-offering ka, tatayo ka. Doon ka, binibidyo kita. Para pag nagreklamo ka, i-play natin yung video, ha? Akala mo hindi seryoso to? Seryoso to eh. Last Sunday nag-offering siya. Hinanap yung may susi sa box. Bakit po? Dahil kahit anong tulak niya sa butas, hindi kakasya yung offering niya. Asinda lang kami. Asinda lang. But you know what? If you're a Christian, learn the principles of the Bible. Nobody, can deprive you of God's blessing. Kaya inaanap yung may susi. O, Roslyn, nalika rito. Buksan mo. Doon pinasok. Pagkatapos tinanong ko, na magbilang na, sabi ko, bakit doon pinasok? Magkano ba yung offering niya? Yung ganito, pastor. Magkano nga? Sabi niya, 300,000 eh. Pag tiningnan mo, simple lang, saan kaya ito? Drug lord yata ito eh. Sometimes you will wonder the miracles and the power of God. Pag tiningnan mo talaga, simple lang, kahit manamit. Ikaw kung tudo alahas ka, parang Christmas tree ka. Yung offering mo, 50 pesos. Hindi ka ba nahihiya sa Diyos? Every one of us, God has given us the opportunity and the privilege to enjoy what God has given us. Pag dumating sa iyo yan, it is now in the power of your hand. Nakawin mo dahil magnanakaw ka talaga. O kung ibibigay mo. Whether you are going to give it, or you are going to hold it. It's in the power of your hand. Ganyan din ang sinabi ni Pedro kay Ananias kag Sapphira. Hindi yun mangyayari kung hindi dahil sa Diyos. Hindi ka magkaganyan kung hindi dahil sa Diyos. You have to remind yourself na tayo po ay nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Biyaya. So why is it that God hates greediness? Bilisan ko lang kasi 6 na bagay ito. Oh, hindi ko talaga gustong putulin ito eh. Basta tapusin ko lang to. Kunti lang. Why God hates greediness? Now, number 1, write this down. Greediness is a manifestation of
an unregenerated heart. Ibig sabihin, hindi, ligtas. Walang Kristo ang puso mo. Ha? Itong taong ito, walang Kristo ang kanyang puso. Walang banal na espiritu ang kanyang puso. Greediness is a manifestation of unregenerated heart. Walang takot sa Diyos, no fear of God. Ang nakakalungkot, pati Kristiyano, walang takot eh. Kahit sinabi ng Panginoon, you are cursed with a curse, for you have robbed me. And yet still, you're not afraid. Mayroon kaming seaman na membro na kababa ng barko. Sabi niya, that was last year, sabi niya, hindi ako mag-type. Ayaw ko ribigay yung first fruit ko. Ayaw ko ribigay yung first fruit. Gamitin ko ito para makalakad ako agad pagka January. So narinig ko, sabi ko, pabayaan mo. Diyos bahala dyan. Alam nyo, yung lahat ng mga murmurings natin at complain natin, hindi maririnig ng pastor, pero maririnig ng Diyos. Tandaan mo yan. Ito. Bumaba ng barko, maraming pira. He did not return the tithe. He did not fulfill his commitments. He did not give his first fruit. He used the money for himself. All right. He was expecting that by January, kabalik sa barko. Sina-challenge ang Panginoon. God did something that you cannot believe. Binigyan ng sakit. Nang maglaboratory na siya, sabi ng doktor, yung atay mo, atay ba yun sa Tagalog, Pastor, no? Yung atay mo, mayroong diferensya, kailangan operahan. Inoperahan. Nangailangan na ng pera. Ubos ng pera eh. Kabalik-balik sa doktor, kung saan sa, inoperahan. Matapos operahan, nag-apply uli, medical. Mayroon na namang isang sakit, kailangan na operahan. Walang taong ano yung palagyo? Makapalayo sa Diyos. Nobody can escape God. Walang makatakas sa Diyos. Walang makatakas. So binigyan ng sakit. Ngayon, hindi na talaga makaalis dahil sa kanyang sakit. But in spite of that, he came to me. Humingi ng pamanin. Nangailangan ng pira para naman sa operasyon. 70,000. Sabi ko, Brad, we do not have that money, 70,000. But I can give you 25,000. Binigyan ko ng 25. Sabi ni Mrs., bibigyan mo rin pa. Pira lang yan. Bigyan mo. Tandaan nyo, relationship is more important than money. Binigyan ko. Sige, bigyan mo ng 25,000. Armila, may pira pa dyan. Bigyan mo. Para pag namatay niyan, malaala niya na si pastor niya ay hindi siya tinanggihan. Be not overcome with evil, but overcome evil with good. Amen? Let us not love in word only, but in deed and in truth. Ligtas tayo eh. Pag ligtas ka, hindi mo kayang tingnan ang nangangailangan. If it is in the power of our hand to help, help! So binigyan namin. Ngayon, hindi na nagsimba sa awa ng Panginoon. Nahihiya na. Wala, kawawa talaga. When you rob the Lord's money, yung sa Diyos, sabi ng Biblia, you are cursed with a curse.
For you have robbed me, even this whole nation. Totoo yung sinasabi ng Panginoon. Dalawa man lang yan eh. Blessing, curse. Saan kayo? O dito na kayo sa curse. Saan kayo? No in between. That's why sabi ng Panginoon, behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if, you obey. A curse if you disobey. Greediness is a manifestation of unregenerated heart. Paano mo malalaman na ikaw po hindi ligtas? When you do not have concern for the souls of other people. When you are not excited towards spiritual things. Ang ligtas po, yung kaligayahan natin, wala na sa mundo. Nasa mga sino natuwa sa inyo kanina na mayroon kayong 278 visitors? Sino natuwa sa inyo kanina nakita nyo yung project? Alam mo, yung project na yan, kailangan ka na tumulong. Yung poor widow woman, 2 mites lang. Yung Macedonian churches, talagang mahirap. But dahil po sila'y ligtas, nobody can stop their giving. Amen? Itong taong ito, puro plano niya eh. Nasiraan ng bait. Alam nyo ba, yung pira, pag hindi talaga magagamit sa tama yan, masisiraan ka ng bait. Sabi niya, anong gawin ko? Wala akong paglagyan eh. Ganito pala. Gibain ko yung yung bars ko na maliit. Tapos magpatayo ako ng yung malaki. At doon ko i-stack yung lahat ng mga ani. Then after that, sasabihin ko yung sarili ko, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Anong sabi ng Panginoon? Thou fool this night. Yung plano natin, hindi yan matuloy pag hindi samahan ng Panginoon. Because our ways is not His ways. Lahat ng mga plano natin, kasi sinabi ni Solomon sa Proverbs chapter 3, in verse number 5, and 6 and 7. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him. Amen? And He shall direct thy path. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Yung plano natin, kailangan yun. Plano. Lord, ito yung plano ko. Baka hindi ito ang plano mo. Kinukumit mo sa Panginoon. Pag nagkaman ng trabaho, sabi ko talaga sa mga membro, if you're looking for a job, look for a job na walang trabaho sa Sabado at Linggo. Nang ako'y maghanap ng trabaho, I will see to it that Saturday is free because Saturday is my soul winning day. Sunday is my church day. Marami mga Kristiyano kahit Linggo magtatrabaho Naghahanap ng trabaho. Wala naman siyang panahon sa Panginoon. Kaya delikado ka rin. Bakit? Singilin ka ng Diyos sa lahat-lahat na. Kaya maraming mga Kristiyano still, they're struggling. Hand to mouth. Alam mo itong buhay Kristiyano, kailangan natin miracle ng Panginoon. Miracle. Na pag nakikita ng tao, ma-amaze sila kung anong klaseng buhay yan. It's only God who can do it. So huwag kayong maramot. Greediness is a manifestation of unregenerated heart. Yung mga tao na mga hindi ligtas, kaya maramot Are they satisfied with what they have? No.
Kaya yung mga politiko, ano lang, parang, ano ba yun, pang naghaboy lang, ha? Yung mabasura nila, sila lang, pareho naman sila eh. Ang pinakamasama, pati pastor. Pag sumali ka sa politika, your minds and your life will be corrupted. Amen? Satisfied lang tayo. Simple lang yung buhay natin. Preaching. Amen? Preaching. Yan ang kaligayahan natin. My life is preaching. I can preach 3 hours. I can preach. Why? Because I love preaching. Yung iba tinatamad na may isang pastor sa Negros, sa SOR, nang mag-preach siya nung linggo, sinabi niya, sa asawa niya, mahal, pagod na ako eh. Kinamagahan, namatay. Sinabi niya lang na pagod na siya. Sabi ng Ginoon, pagod ka na, uwi. Ha? He died the following morning. Yung sinabi niya lang, he was tired of preaching. Kaya mga pastor, delikado pala. Ha? Kaya nang marinig yun, sabi ko, I'm not tired. Ha? Ha? Sinabi niya lang sa asawa niya, mahal, I'm tired. Pagod na ako eh. Kinamaga, namatay. Totoo yun. Kung gusto nyo mamatay, sige na, huwag na bumisimba. Ha? Pagod na kayo, kabalik-balik dito. Yung babalik-balik mo dito, hindi lang sa iyo yan, sa mga anak mo. Sa mga apo mo. Amen? Greediness is a manifestation of unregenerated heart. Huwag kang ma-surprise. Do not be surprised if that person is not giving, it might be hindi ligtas. Dahil si Zacchaeus nang maligtas siya. Ano sabi? Sabi niya sa Panginoon, Lord, he was being criticized. Tumayo siya, Lord, the half of my goods I give to the poor. If it is not enough, if I have taken anything from any man by false accusation, I am willing to restore fourfold. Yung early church, they sold their lands and houses. Pagligtas ka, ang ano sa'yo, yung importante sa'yo, yung giving mo. Bago ka umalis sa bahay nyo, nakasulat na yung tithe. Ang iba kasi sa inyo, tithe. Ganun eh. Kaya hindi naibigay kasi tithe, ang tigas. Tithes. Amen? Nakasulat na. Ako bago ako pumunta dito, iniwan ko na lahat ang offering. Sabi ko, ito, ang lista ko ha. Ayan na. Ito sa Sunday School offering. Ito sa maintenance. Ito sa building. So si Mrs. na maglagay. Nandun na. Yung mga batang maliliit namin, yung mga binigay ng Panginoon, may mga offering yun. Train up your children in the way he should go. Pag nag-offering, kasama kayo, mag-asawa, kasama yung maliliit niyong anak, para paglaki niyan, giving will not be a problem. Para masakit yung mga mata niyo, ha? O natuto ba yung mga anak niyo? May envelope ba yan? Hey! May envelope ba yan? O kung kayong mga pamilya, nakaupo lang, dahil yung team song nyo, I shall not be moved. Ha? Kasama. Yung mga anak mo, turuan mo pagdaan ng Asher, nakbigay. Yung upiring mo pa, ikaw lang, ha? Kasama ka, ikaw, si misis mo,
yung mga anak mo. Make giving as exciting as it is. Amen? Pag uwi mo sa bahay ngayong gabi, makatulog ka ng mahimbing, knowing that you have done your best to God. Parang gusto nyo lang umuwi. Pangalawa, dali lang ito eh. Giving is a manifestation of an unsettled heart. What shall I do? Unbeliever ito, sabi niya, what shall I do? I have no rooms where to bestow my crops, my fruits. This will I do. Tayo, save tayo. Alam natin, yung heart natin, settled na yan. Pag Sunday, yung tithe sa Panginoon. Ito unsettled kasi maramot eh. Di ba pag Sunday, alam mo na, yung giving mo. Alright, you return the tithe. Wala, hindi ka pa nakapagbigay. Mag-giving kayo. When you return the tithe, you have not given anything. Kasi binilek mo lang yung sa Panginoon because the tithe is the Lord's. Then you start giving. Out of your 90%, start with your love offering. How much do you love the Lord? Mahal mo ba ang Panginoon? Mahal mo ba ang Panginoon? Alin ang mahal? Yung lipstick mo o kung ng Panginoon? Alin ang mahal? Yung relax ng buhok mo o kung ng Panginoon? How much money you spend in the parlor? Sige na mag-imin kayo. Ang sama ng tingin nyo eh, ha? Ha? Oh. How much do you love the Lord? Nagbigay ba ka ng love offering? Comes the love gift. Yung love gift sa pastor nyo. Huwag nyo siyang tingnan, marami naman pira yung pastor. Hindi, iba talaga yun eh. Ha? Iba yun. Yung preaching niya, hindi mo mabayaran yun. Pero nagbibigay ka ng love gift. Bakit? Dahil sa mga natutunan mo sa Kanya. Na hindi mo natutunan sa mundo. Amen? Yung manager nyo ba nagpipreach? Yung supervisor nyo sa opisina nagpipreach? Wala. Saan yung natutunan ng salita ng Diyos? Dito lang. Comes your faith promise missions giving to the missionaries, to the outreaches. Pag hindi ka nagbibigay ng faith promise missions giving, ibig sabihin, backslider ka. Dahil it goes to the missionaries. Ang daming missionaries sinusupport nyo. Ang daming outreaches. Tapos, patawa-tawa ka lang dyan. Tinawanan mo lang yun. Ang pagnakaw mo, matagal na. Nakatawa ka pa rin, ha? Ito, walang plano ito sa buhay. Sarili niya lang eh. What shall I do? Ha? I have no rooms. Sobra-sobra ng blessing niya. Pero part bang Panginoon sa blessing niya? Hindi. God's name is not even recognized. Wala eh. Pagdating ng sahod mo, ano ginawa mo? Punta ka muna sa SM? Pagbalik mo, wala ka ng pira? Ang nangyayari kasi, marami ngayong mga nagtatrabaho, ang humawak ng kanilang ATM card, yung inutangan. The borrower is a servant
what? To the lender. Pambihira, parang, ano bang nangyayari sa ating ngayong gabi ito, ha? Oh. Ang dami ba? Pag talagang giving ng pag-aralan natin, ang daming giving. Itong ministry na ito, kailangan ito ng giving. Pag hindi, kailangan kisama ka sa bisyo ng pastor mo. Mayroong gym, ano ba tawag noon? Gymtorium. Baka ako nakarinig yan eh. Ang narinig ko lang, auditorium yan, mayroon na kayo, gymtorium, ha? Pag sinabi niya ganyan, pira yun. Aircon. Tinanong ko si doktor magkano binayaran mo sa electricity dito? Malapit 400,000. Sabi ko, nagpaplano pa naman kami ng aircon. Wag na! Ano na lang, yung karton, ha? Mupo ka karton, sige. Anyway, hindi ka naman nagtatayt ha? Magtiis ka, ha? Ang sarap ng buhay natin dito. Aircon na. Maganda pa yung simbahan, ang ganda pa ng preaching. Tapos wala ka natutunan. 20 years ka ng membro, sa tithe pa lang, failure ka, ha? Hindi ka pumasay. Di ka naya sa sarili mo. Yung iba sa inyo nagdadrive na maganda sa sasakyan pero magnanakaw ka. Pag sinicheck yung giving mo, pag sinicheck yung giving mo, guilty or not guilty, ha? Guilty, beyond reasonable doubt, ha? Alam mo, pag honest ka sa Panginoon, uwi kang maligaya. Kumakain ka na may peace of mind ka. Hindi ka natatakot na may mangyayari sa iyo. Bakit? Isa sa blessing ng Panginoon sa Malakay chapter 3, pag nagtatithe ka, binalik mo yan, peace of God. Protection. Tahimik tayo Greediness is a manifestation of an unsettled heart. Hanggang ngayon, nag-iisip ka pa rin, mag-tithe ba ako o hindi? Mag-tithe? Hindi. Mag-tithe? Hindi. Hindi. Ay, hindi pala ha? Settled na yan. Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Hindi na yan pagdidibatihan pa. Kami ni Mrs. din na nadibate dyan. Wala namang income si Mrs. Hindi nagtatrabaho yun. So pag binigyan ko siya ng pamalingke, si Mrs. ko hindi humahawak ng pera. Binibigyan ko lang. Kasi pag babae yung binigyan mo ng pera, siyang hawak ng pera, malalaman mo na lang, wala na, ang dami pang utang. Pagdating mo, may mga appliances na, ang ganda. Ano to? Utang ito pa, ha? Hindi ko naman siya pinabayaan. Tanungin mo yan si Remark, hindi. Ako ang mahawak ng pera. Pag sabi ko, ngayong linggo na ito, kailangan tayo ng panalangin na taimtim. Ha? Ganyan lang tayo. You have to live according sa means lang. Ganyan lang yan. Pag humingi yan ngayon, pray. Kailangan malaman nila yun. Pag humingi sila, pray. Tinuturuan natin na sila po'y manalangin. Dahil pag yan ay need, God provides. Amen? Gumastos ka ng sobra, saan ka kukuha?
May isang pastor na yung kanyang asawa ay talagang matapang. Nag-preach ang pastor. Pagkalinggo sabi niya, Dad, magkano offering? Siya ba ganito lang? Ha? Pinikatan niya. Sabi niya, magkano offering? Ganito lang. Ha? Kami talaga, when we started at 800 pesos, 500 yung rental mo, 300 na lang, 6 na Maria yung pakainin mo. May asawa, may mga anak, 5 anak mo, may asawa ka. 6. Pero hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Ituturo mo ang salita ng Diyos. Huwag kang matatakot. Amen? Because that is the principles of God that will help you how to live according to the blessings of God. Sitol na yan. Yung mag-asawa, kung minsan nag-aaway pa sa offering, sige, ibigay mo yan. Hindi ako magsimba. Ha? Sira ulo yung asawa mo. Hindi yan pinag-awayan, sitol na yan. Yung tight sa Panginoon. Amen? Nag-away ba kayo? Sabi ng asawa mo, sige, iubos mo na lang yung nandito pa. Ibigay mo lahat yan. Ha? Kaya walang blessing. Prinsipyo ito eh. Pag tight, huwag mong galawin. Church. Pag sa Panginoon yan, huwag mong galawin. Ibabalik mo yan. Brother Roger retired. One of our, chief of police na eh. Nag-retire siya. Nag-retire. Yung kanyang nakuha is 3.1 million. Alam mo na nakuha niyang kwarta, saan siya pumunta una? Sa church. Hinanap si pastor. Magkasama sila mag-asawa, nakalista. Nakalista. Pastor, nakuha ko na yung aking retirement. Ito yung pira sa bag. Ay ba? Yung tight. Pastor, yung tight, 3 point. Ikaw na ba yan? Magkano ba? Gawin na lang natin ng 350 ito. Okay. Tapos sa mga workers, pastor, 25,000 para makakain sila. Okay. Ano yun? Yung first fruit ko, ito. Yung sa iyo, pastor, 200,000 to sa inyo, misis. Dalian mo na ba? Dalian mo, okay? Yung kanyang asawa, tuwang-tuwa din. Ikay mag-aaway pa kayo. Sabi ng asawa mo, bahala ka dyan, hindi kita kausapin. Ha? Yung pag-upiring, hindi pinag-awayan yan. Dahil salita ng Diyos ito eh. Yung iba pag nag-retire, hindi na magsimba. Yung iba pag nakakita ng trabaho, hindi na magsimba. Bakit? Maramot kasi. Kaya lagi kong sinasabi yan sa mga young people namin, pag may nanliligaw sa'yo, pag nagpaalam sa akin yan, sasabihin ko, Brad, huwag ka nang mangligaw dahil kuripot ka. Iyong pinililigawan mo, nagtatahit yun, ikaw magnanakaw ka, huwag na! Totoo yan, tanungin nyo si Remark. Kasi pag magnanakaw ka, yung nililigawan nyo, magnanakaw din, dalawa na kayo. Kaya yung mayang people, huwag lang basta-basta magpaligaw. Taningon yung pastor nyo. If there is somebody who knows that person in the church, is your pastor. Safe ka dyan. Sabi ko, Brad, ganito na lang, i-allow kita, but 1 year. Yung offering mo, yan mo muna, ayusin mo. Yung pananamit mo, ayusin mo. Yung pagsimba mo, ayusin mo. Join the choir. Sulinin ka. Damit yan ng tama. 1 year pa lang yan. Pag-approve na, saka ko sasabihin sa iyo.
Pinatuto naman, ginawa naman talaga. Sabi ko, totoo ba yun? Baka pagitang tao lang yan. Kaya maraming mga young people na nag-asawa, hindi mo na makita sa simbahan. Dati nagko-choir, ngayon wala na. Yung salita mo na lang laging ganito, I used to be a choir member. Hindi ibig sabihin nag-asawa ka, hindi ka na mag-choir. Hindi ibig sabihin na ikaw po'y staff, hindi ka na maging staff dahil nag-asawa ka. Oh, parang galit kayo. Unsettled heart. Amen? So, kumusta yung puso natin? Yung puso. Binasa kanina ng Dr. Ed. Ang puso natin. What's your heart? Amen? Don't be carried by your emotion. Be a principle-centered Christian. Amen? Ito yung salita ng Diyos. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Sundin mo yung emosyon mo. Ang emosyon natin, nadadaya tayo. Yung principle ng Panginoon, hindi nagbabago yan. Number 3, before I close. All right. It is a manifestation of unsettled heart. Number 3, it is a manifestation, greediness is a manifestation of an ungrateful heart. Ungrateful. Ito ba'y nagpapasalamat sa Diyos? Yung binasa natin, nagpapasalamat ba siya? Ha? Sa lahat naman natatamo niya sa buhay niya, nagpapasalamat ba? Hindi dahil unsaved. Ikaw, Christian ka, nagpapasalamat ka ba? Na nagkaroon ka ng trabaho, God has answered your prayer. Lumapit ka ba kay pastor at sinabi mo, Pastor, thank you. For your prayers. God answered it. Answered prayers. So, huwag kayong matakot kung may mga blessing kayo. Tinuturo ko sa church yan, pag ang sweldo mo ay dumating ng Monday, punta ka na sa church. Dahil maraming mangyayari pag nag-Tuesday na. Maraming nangyayari, pag Tuesday. Baka nagastos mo. Here's a true story in our mission work. Nakabinta ng baboy, 12,000 pesos. So sabi ng pastor, ni Pastor Oscar, sabi niya, magsimba yon si sister mamaya. 12,000 yung binta ng baboy, may 1 to na yon. Pagka Sunday, hindi nagsimba ng umaga. Sabi ng pastor, wala siya, baka sa gabi. Wala pa rin, sabi ng pastor, baka sa Wednesday. Wala pa rin. Sabi ng pastor, pambihira. Ito nangyayari. Yung pira niya naiwan, natira, 1,000, 200, 150 at saka 20. Inilagay sa kabinet. Sinara niya. Pagkatapos nang buksan niya ang 1,000, ganito na lang kaliit. Kinain ng giting. Ano ba yung giting? Yung maliit na. Daga. Yung maliit na daga. Bahala na kayo dyan, ha? Ang 1,000 niya, ganito na lang kaliit. Of all the money that he put in the cabinet, wais yung kumain. Alam niyo bang nangyari? Umiyak, pumunta sa church, dala yung maliit na 1,000. Umiyak. Sabi niya, natatakot dahil pira pa lang yung kinain. At mabuti naman, yung 1,000 na maliit, kinuha ng pastor, dinala si Leilo, pinalitan sa bangko. Pinalitan kahit maliit yung pira, palitan pa. Nang dumating yung pira, sabi niya, Pastor, huwag mo na ipahawak sa akin yan, dyan na lang yan, ha? Kayo hindi nagtatahit, hindi pa kayo nag-experience ng ano, no? Baka sa susunod pa. Kinain ng maliit na daga.
Oh, hindi niya kinain ng 200, hindi niya kinain ng 100, hindi niya kinain ng 50 at 20. Ang kinain niya, 1,000, bright yun, ha? Ungrateful. Yung mga Kristiyano na maramot, ungrateful yun. Of all the blessing from the Lord, the good health that He hath given you, the strength that He allowed you to have in order for you that you can work, the protection that God has given you, ungrateful pa rin kayo. Maraming Kristiyano ngayon, ungrateful, and that is one of the signs of the Lord's coming. Young people, start giving while you're still young. Start giving while you're still in high school. Kapag nagka-college kayo, nakapatapos kayo, nakapagtrabaho kayo, giving will not be a problem. Amen? Greediness is a manifestation of an ungrateful heart. Why? Because of carnality. If you are carnal, carnality will stop you from coming to church. Carnality will stop you from praying. Carnality will stop you from reading the Word of God. Carnality will stop you from what you are doing now. Ang ganda ng church nyo. Kaluluwa laging pinag-uusapan. Oh, maliligtas. Maraming simbahan, wala na. Yung baptistry nila may lumot na. Ano ba yung lumot? O, lumot din eh. Pareho din pala. Oh. May lumot na ang baptistry nila. Oh. Sa Negros, pag sinasabi mo yan, last Sunday, we had ganitong bisita, ganyang baptism. Sabihin na, mayabang. Hindi naman na yan makayabangan eh. Natutuwa ka at inishare mo. Bakit? To inspire others. Amen? To inspire others. Greediness is a manifestation of unregenerated heart. Kayo ba'y ligtas? Are you saved? Are you saved? How's your giving? How's your giving? Hindi pa huli ang lahat. Start. Maybe next Sunday. Hindi pa huli ang lahat. Don't you know that giving is a privilege? Giving is an investment. It's not a waste. Huh? Giving is an investment. What you have invested in the ministry, one day you're going to reap that. Amen? Aanihin mo yun kung hindi ba ikaw yung mga anak mo. Amen? Greediness is a manifestation of an unsettled heart. Greediness is a manifestation of an ungrateful heart. Then greediness is a manifestation of unfaithfulness in the work and in the ministry of the Lord Jesus Christ. Many Christians are unfaithful in giving. Alam mo, pag unfaithful ka sa giving, hindi natutuwa ang Diyos, galit siya. Oh. Galit siya. Bakit? Gusto ng Diyos na tayo po ay maging generous. We ought to be a generous givers. Kasi natutuwa ang Diyos, God loveth a cheerful giver. Natutuwa siya. Hindi ibig sabihin na ikaw po'y ganito lang yung sahod mo. Don't you know that in tithing is an equality giving. Nobody gives more, nobody gives less. If your salary is 5,000, the other one is 500, when it comes to the tithe, it's equal. 10%. Di mo pwedeng pag-iabang yan. Kasi tithe yan eh. At sa tithing, kailangan ng Panginoon, gusto ng Panginoon maging honest tayo. Gusto ng Panginoon maging faithful tayo. Alam nyo ba na hindi ka maligaya dahil unfaithful ka eh? Maraming mga Kristiyano, lahat ng marinig mo, puro na lang problema. Sino bang walang problema? Kaya doon tayo pupunta. Lahat tayo may problema.
Hindi lang pareho. Pero ang kagandahan, pag may problema tayo, may Panginoon tayo. Amen? May Panginoon tayo. Mayroon kami membro dyan na si Brother Silverio. Talagang lagi ko in-example yun. Yung kanyang anak buhay, sumisisid siya sa ilalim ng dagat. Tapos nanguhuli ng malaking isda. Pero yung testimony niya, talagang ma-amaze ka. Dahil kung ano yung tithe niya, yun din ang love offering niya. Halimbawa, yung tithe niya, 2,000. Yung kanyang love offering, 2,000 din. Yung kanyang mga commitments, talo pa yung may mga trabaho. At ang testimony niya, kuminsan masama ang panahon. Talagang ang dagat ay parang hindi clear. Pag sumisid siya, mayroon talagang isda na nakalapit sa kanya. Sige na, barilin mo na ako, sige na, nandito na ako. I am offering my life, ha? Kuha siya ng isda. Tangigi. Magkano ba yung tangigi ang kilo niya? Lumalapit na yung isda at hindi na talaga alis. Ganyan na. Sige na, nandito na ako. Sige na. I am for you. Ha? Grabe na testimony. Sabi niya, Pastor, buhay na buhay ang Diyos. Amen? First fruit niya, fulfilled niya na. Yung mga profesional, hindi pa. Pero siya, nagsisisid lang sa dagat. Pero yung kanyang testimony about God, you will be amazed. You will be amazed. Sasabihin niya sa iyo, God is real. He is alive. Pinakita niya na buhay siya. Yun lang ang buhay niya. Yan ang hanap buhay niya. Pero sa kanyang sarili, buhay ang Diyos. Greediness is a manifestation of unfaithfulness towards God, the ministry, or the work of God. Pag ikaw po'y greedy, unfaithful ka eh. Kaya lagi mo walang marinig sa bunganga mo. Laging pigado, pobre, walang pira, ganito, ang hirap. Kaya nga, binigyan tayo ng principles ng Panginoon para gagawa siya ng himala sa buhay natin. Are you with me? Then the last one, praise the Lord. Giving is a manifestation of an unrepentant heart. Alam mo ba itong tao ito? Namatay, he died unprepared. He died unforgiven. He died unsaved. He died na yung kanyang kayamanan ay hindi iyan na-enjoy. All the blessings that he had, he will not able to enjoy. Bakit? Namatay siya. Mayroon isang membro ng church sa Negros. Ang bata niya, pastor din. As I close this story, nag-retire. Kilala mo yun? Nag-retire siya sa Central. Kuha niya yung retirement niya, chiki. Yung chiki naglaman ng 1.5 million. Ano na yun? Mura pa nun doon, 1.5 million. Dumaan sa church. At sinabi niya sa pastor, Pastor! Ito na yung retirement check ko. Kahit 5, hindi makatikim ang simbahan at ikaw. Alright. 2 weeks after, he got stroke. 2 weeks after, he got stroke. Admit sa hospital. Inilabas na lang. Before he died, 3 months yung 1.5 million niya, kulang pa. Kulang pa. Namatay siya na hindi na-enjoy yung retirement niya. Puro siya may mga tubo. Naghiga. He died. Don't provoke the Lord. Pag pinagpala ka, be humble.
Ha? Don't let prosperity make you proud. Because riches have what? Wings. It will soon fly away. Ang mga bagay sa mundong ito, temporaryo lang. Tayo po ay steward lang, hindi tayo may-ari. Steward. Binigyan tayo ng Panginoon ng opportunity. Na maging steward. We are not the owner. We are just being entrusted with something that does not belong to us. Kaya be a faithful steward, trustworthy. Don't be like this man. Sabi ng Panginoon, this night, thy soul shall be required of thee. Ano ang last na statement niya? And who shall? Sino ang, yung maiiwanan mo, sino mag-enjoy? We have only one life. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Every day we are just living by the grace of God. Amen? Kaya be humble. Don't let prosperity and riches or anything make you proud. Our feet is still standing on the ground. Hindi tayo lumilipad eh. Every day we are walking towards our grave. That's why every step that we are going to take is very important because we are leaving footprints for people to follow us. Amen? He died unprepared. He died unsaved. He died unrepentant. He died unclean. So, kumusta? Yung giving mo sa Panginoon. Don't be greedy. Don't be greedy. Be generous. Like Abraham, he was willing to give his son, Isaac. Yan ang hiningi ng Panginoon. He did not murmur, he did not complain. Talagang tinupad niya lang. Binigyan tayo ng Panginoon ng prinsipyo. Bakit? Alam niya, yung sahod mo kulang. Pero pag sinunod mo ang Panginoon, God can perform a miracle that you cannot believe. But it is true. Amen? Pag ang Diyos ang nangako, talagang tutuparin niya. Naniwala kang as politiko, hindi naman niya tinutupad yan. Puro promisa lang. Pero yung Panginoon natin, pag nangako yan, tutuparin niya. Now, ngayong gabi, evaluate yourself. How is your giving to the Lord? Are you right with God as far as your giving is concerned? If not, don't stay in your seat. You come to this altar over here and get right with God. And God will bless you. Tayo po tumayo. Panginoon, salamat po sa iyong salita.